Alas Pilipinas laglag agad. Bella Belen ayaw seta ni Gia. Gemma pinababalik na ulit sa PBL. Bakit? What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Maaga ngang nagpaalam ang Pilipinas para sa FIVB Challenger Cup matapos silang pataubin ng AVC Champions Team Vietnam sa kanilang laban in straight sets sa score na 14-25, 22-25 at 21-25. Per set pa nga lamang ay kitang-kita na ang paglaban ng Pilipinas, bagaman talagang makikita agad ang agwat ng Vietnam pagdating sa skills at bilis. Nagpaulan agad si Sisi Rondina ng mga puntos habang inako rin naman ni Bella Belen ang depensa pagdating sa receives at sa digs na halos sakto lagi kay Gia. Hanggang pagdating ng second set at third set ay patuloy na nakakatikit ang Pilipinas sa score at lumamang pa nga sila dito. Subalit ipinasok na si T4 at tinulungan ang top scorer nilang si Tuyen. Tuluyan na ang hinadlangan ng Vietnam ang pangarap ng Alas na makaabante sa next round. Kapansin-pansin naman daw na halos si Sisi at Middles at si Angel lamang ang binibigyan ng sets ni Gia. Well, expected kasi na magpapaulan din ng puntos si Belen aside sa kanyang may itulong sa depensa. Kapag kasi nasa likod si Belen ay stable halos ang first ball, kaya naman maganda ang nagiging opensa sa harap. Subalit, kapag nasa harap na si Belen, ay naghahabol na si Gia para maiset ito sa kanya. Kaya ang ending ay hindi rin mapatay agad ito ni Bella. Pero sobrang appreciated talaga ng fans ang kanyang superb na depensa. Samantala ay para naman sa Gemma Galanzas fans ay bakit daw binangko na lang si Gemma at hindi binabad. Well, ayon nga sa balita at pahayag ni head coach De Brito, ay ilang weeks nang hindi nakakatalon ng maayos si Gemma. Kaya naman, kapag magsiserve at nasa likod siya para dumepensa ay saka siya ipinapasok. Kaya ayon sa mga fans ay ibalik na lang ulit siya sa PBL. Total, hindi naman nagagamit. Medyo talagang makitid na mindset ito, knowing na may injury nga itong iniinda. Tiwala pa rin naman ang Alas Pilipinas na ipinakita nila ang best nila. Talaga namang matagal na magkakasama ang kalaban, kaya naman mas buo at matibay ang chemistry at koneksyon nila. Ayon nga kay Gia, ay maghaharap pa rin naman sila ng Vietnam at babawi sila dito. Still, ay malaki pa rin ang tiwala ng isa't isa at makakamit nila ang tagumpay. Pagkatapos nga nito ay sa August ay magkakaroon ulit ng torneo kung saan aalamin natin kung magi-stick ba ang Alas Pilipinas sa lineup na ito or kung may ibabalik o kung maganda ay magdadagdag muli ng malalakas na players upang maging intact lalo ang Alas Pilipinas team. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.